Palit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras ta ka alas 12:40. Isama na sa inyong tanghalian kasama sa mainit na kanis sa inyong hapagkainan ang mga naglalagablab na balita sa Express. Balita mabilis, malinaw, walang kulang, walang labis. Express Balita. Headline Express. Sa DXRS Express Balita ninyo na Radyo Man Idol Jojo Ferrol o welcome diri sa tuna programa inin adlaw na Biyernes na pizza 22 sa buyan sa Mayo year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, People's Day 2026 tagpahigayon kumadlawa dito na sa Barangay Dayasan. OIC ng City Social Welfare and Development Office tagapaklaro ang mga benepisyo ngadto sa mga solo parents. Sugyot ordinansa para na sa pay parking sa pila ka mga lugar diri sa Surigao City ang tagtuki utro sa sangguniang panglungsod. Memorandum of Agreement o MOA tali na sa pagpaningusog para sa may kasudlan na trabaho dito na sa Dinagat Province tagapaygayon ang pagpinirmahay. Kabibo, Banjak Alegria International Competition tagtakrimon kung managsingabot na Hunyo. Samtang sa kauluhan na Senador Robin Padilla, tag-angko na nanusakay sa ija sakyanan si Senador Ronald Bato de la Rosa, inisa diyang mitabi dito na sa Senate Building. Express Balita. Sa detalye sa atong mga balita, People's Day 2026 tagpahigayon kumadlawa dito na sa Barangay Dayasan. Ang libre na serbisyo gikan na sa mga naglaing-laing departamento sa gobyerno ng syudad, nasyonal na ahensya o pribadong organisasyon ang tagdaya dito na sa amuna barangay. May padayag dito ng pasalamat si Barangay Kapitan Lemuel Engkuna ng Barangay Dayasan. Ini partikular na sa matupa pagbisita na isab o pagpahigayon ng People's Day dito na sa ilan na barangay na kundinjaw na ini sa ikaupat katuig. Dako ang tabang niining ato na sa mga residente na matupa may mga tagbati sa lawas o iban pa ng mga panginahanglanon na kundi hindi na kinahanglan na mukari pa diri sa tunga ng syudad ug saan na makadaginot ang mga ini sa pamasahe ug iban pa. Sa amo na okasyon na an mipaabot didto nan mensahe si Vice Mayor Alfonso Casura. Ini partikular na sa ija isab pagatudlo kung uno kay importante ang pagpahigayon ng People's Day sa mga naglaing-laing barangay. Sa mga panginahangan kita kumahan. Dahil ang mga programa, ang mga hatagan, dako hatagan, na makabilang ako sa sandalan ng mga barangay sa Dayasan, sa Hunyo Baybay, balik kami din para sa isang kapistahan sa inyong kapistahan. Salamat sa suporta ang inyong ihatag sa namin ang eleksyon at magpabilit ang atong panagpupang dili ulaw forever and ever. Amen. Lauman ang inyong suporta. Daghang salamat. Ang tapik sa nang pagpadayag sa mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura. Samtang sabi isab ni Mayor Paul Dumlao, hingusog ini kalabot na sa paggadumdum ni ini sa una sa dihang mibisita si Ja dito na sa Barangay Dayasan na kundi ni Ja isab tagapasalig na pagpaygayon o pagbubo ng mga naglaing-laing programa para na sa karadyawan sa mga katauhan dito. Si Mayor Paul Dumlao, nakampanya Mayor kami Paul na rin. Dumlao. Dalawang kita gihapon sa 2025. Diba? Ang matutong kampanya? Oh.
barangay Dayasan. So tagtuman na mo, anamo saan. Na-continue gihapon nato ang People's Day. Kaya nga naman, amo ini ang pinakagana na pangampanya sa katawan na maghatag ng programa, proyekto, sa nang serbisyo. Amo zaunan ato saad sa tao na ipadazo nato ini na butangkay, ini na programa, ini na serbisyo. Wayay pinili. Ini na serbisyo, wayay color coding. Maskin pa man sa una, 2022, pildi si Mayor Paul Dumlao sa Dayasan, pero wayay tuig na wayay People's Day ang Dayasan. So, inaana, kagana ang servisyo. That is why, dili kita kasod mo laong, na ini na atong People's Day para rin sa kalyado, para rin sa atong mga opisyal, sa atong mga PHW, sa atong mga seniors, para ini sa tanan, welcome mo kari kasod sa ato sa People's Day. Maskin hain ang barangay sa syudad, maskin pa, masipog ka mo magpatuli diri sa Izo Barangay, pwede ka mo ato magpatuli sa ibang barangay. Ang tapik sa ng pagpadayag sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao sa dihang taghimo ang People's Day 2026 kaganina dito na sa Barangay Dayasan. Dugang pa isa pagpaningusog ni kalabot na sa kaimportante sa panaghiusa ini para mapadadyon ang mga nasugdan na mga programa. Stay Avenue, tanan gazod, pwede makadawat ng serbisyo. Ikan sa bata, badji, layaki, seniors. Kaya ini silang pasalamat sa inyo pagsuporta sa amo. Laong pa man ni Dr. Faith Ilongba, waya si Jam Alipay sa inyo uyang sa una. Na-feel niya na wayay forever. Pero kuman sa ato People's Day, joy forever para sa tanan mga Surigao. Happy People's Day! Barangay Dayasan and Maradona Bunta. Ang tapik sa ng pagpadayag dugang pa sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao. Isa sa mga highlights kaganina ang paghatag ng libre na pustiso ngadto na sa mga indigent na mga senior citizens na Barangay Dayasan na kundiin iniilayom na sa programang balikniti ng gobyerno sa syudad. Sa mo'y na okasyon, nandito ang pipila ka mga sakop ng sangguniang panglungsod mitambong sa amon na programa. Inaglangkob na sa ilan City Councilor Baltasar Abian, City Councilor Faith Ilumba, City Councilor Joshua Hile, City Councilor Arnold Go, lagi pa ang Liga ng Barangay President ng Surigao City na si Dudong Rabelo ug sangguni ang Kabataan Federated President na si Jeneline Idolsura. Balita Express. Sa rapodadyon pa sa dugang pa ng mga balita, ang officer in charge ng City Social Welfare and Development Office na si Mark Kevin Salar ang tagpaglaro ang pipila ka mga benepisyo na madawat ng mga solo parents. Ini particular na sa pipila ka mga pagpakisayod kung gawas sa mga senior citizens, mga persons with disabilities, lagip na isab ang mga solo parents. Ang may tagsatag sa isab kang benepisyo na makuha. Maklarify. So, for the solo parent manggod, kung i-compare nato si senior citizen, PWD o solo parent, kani manggid nga mga sector ang naay identification card no na established na po sa JAPER. For the Compliance nato sa existing nga mga balaod no sa kanang nga sector. So for persons with disability and senior citizen, usually gyud ang validity sa ID mo kuan gyud siya usually nasa 5 years no before pwede sila magpa-renew or kung active ba sila or dili. For the solo parent, annual gyud na siya sir nga magpa-renew gyud sila. Kaya amo man gyud nakabutang sa ilahang Republic Act ining sa solo parents Republic Act no. So klaro gyud na siya sa ato ang guidelines no nga kinahanglan gyud annual gyud ang renewal. So possible man gud sir nga si solo parent single pa siya kuman basin sa solo tuig no ni mas mo-prefer siya magminjo. So di man nato diyan mapugna no. So kana siya sir ang possible nga scenario. And also ang kaning mga sa application nato no sa ato ang solo parent mag-matter po ang number of dependents nimo. I mean, kung napakay dependents, pero kung wala na kay dependents nga 22 years old and below, dili na sad ka maka-apply kay kinahanglan mag sa solo parent, jay gadget bali mo dependents kay factor man ang economic, di ba? Nga panginahanglan nun.
factor man sad na dyan mo gi-take care nga mga dependents. So isa dyan sa gina-assess ng social worker namo, focal person, no? Manang sa proseso gyud sa application sa solo parent, mudagan gyud siya og almost 15 days para before ma-issuehan og ID. Kay mudagan gyud siya og thorough assessment, kay crucial man gud ang renewal or even ang membership, no, or I mean pagpangayo nimo application nimo for the ID. And the na yung pagpasabot ni Mark Kevin Salar and OIC ng CSWDO. Ini particular na sa iya pagtudlo na di lamang mga senior citizens, mga persons with disabilities, and may mga benepisyo particular na sa makakuha ng discount o giban pa. Ini lakip na isab ang mga solo parents. Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, sugyot ordinansa para na sa pay parking sa pila ka mga bahay diri sa Surigao City ang utro na tatukoy sa sangguniang panglungsod. Inipinaagi na sa proponent na City Councilor Noel P. Catre. Dito, tagpatawag kaghapon na tulad sa regular session ang City Legal Officer na si Attorney Ronel Upod, lagip na isab ang City Consultant sa Traffic na si Kanhi Hepe ng Land Transportation Office o LTO na si Mr. Cesario Espihon. Dito, isa-isa na tagapasabot sa habig kung unay tinguha sa amon na pagpasar na namon na proposed city ordinance para na sa pagpahimutang non-pay parking. Andabek sa na yung pagpadayag, pagpasabot ni Mr. Cesario Espihon na ngadto na sa nahilatid matupan na mga kondisyon na adisir ang pagpaymutang ng sakyanan sa clamping o baka pag-tow ng mga ini particular na kung illegal ang pag-parking sa pipila ka mga lugar. Nahimong mainiton isab ang diskusyon sa amo na proposed ordinance particular na sa nahilatid sa isa sa mga section ni labi na ang matupa kahigayunan sa isa ka na dakpan na driver ng sakyanan sa pag-contest. Ini particular na kung mapailiyom sa clamping o baka pag-towing yan idyan na sakyanan. Sa amo isab na pagatuki may padayag ng idyan na obserbasyon o pagkumpara ni sa sistema sa pag-tow ng sakyanan o pag-clamping dito na sa Davao City. Ini particular na sa obserbasyon isab ni City Councilor Sebastian Rick Nagas. Ini sa matupa proseso isab dito sa pagdakop sa mga malapason. Davao and Surigao. Sa Davao, there's no contest because there's a signage of towing. Kapugin ng towing area, clamping area. There is two as a cities, different mandate. We are not allowed to put signages ng towing area. Pero makalimit, based kay attorney, makalimit daw ng scope kung butuan ng signage. Hindi, ako yung signages, hindi mo mahimo. Dapat matuloy yung mga tao mo, o yung mga signages. Ang ilo pa sa Davao, no more contest. If you park in a non-towing area or clamping area, diretso na daw. Diretso na kay there are signages nila dito.
Antabik sa na yung pagpadayag ng diskusyon talina kan City Councilor Nagas, lagip na isab ang presiding officer na si Vice Mayor Kasura. Lain pa isab diskusyon ang mitumaaw tali na kan na City Councilor Joshua Hile o lagip isab kan Vice Mayor Kasura. Ini particular na sa nahimong obserbasyon isab sa lain pa ng mga local government units. Sa paagi isab sa ilan na pagpailiyom sa clamping o baka pag-tow ng mga sakyanan. To consider when to tow and thereafter to rather to clamp and thereafter to tow. Is there any provision in that ordinance in Naga that would give the violator the chance of contesting the citation? Isa Naga maulog pa ng grabe lang din sa brief na ordinance, but I found an ordinance from Davao. Grabe maulog ko comprehensive, pero there is a provision here, procedures in the issuance of city traffic citation, etc., etc. And one paragraph, in case a pedestrian found violating this code, he shall be taken to the city treasurer's office, etc., etc. In the event of inability to pay the fine, that person shall render a community service of not less than 4 hours, or if that person decides to contest his apprehension, he shall file a complaint at the adjudication committee of the city, maybe, I don't know what is that. Natabek sa nang pagpadayag dugang ng diskusyon tali na kan City Councilor Hile o Vice Mayor Kasura. Human ang taas-taas na diskusyon o paggatudlo sa pila pagkwestiyon isab sa matupamahimong bayranon o multa sa mga makalapas sa amon proposed city ordinance ang nauyunan na mga sakop ng sangguniang panglungsod na utro na pagatukion na dugang pa ang matupasuyod sa amo na proposed ordinance iniadeser pa maaprubahan sa kinatibukan ng konseho sa syudad. Sarabradyon pa sa dugang pa ng mga balita. Memorandum of Agreement o MOA tali na sa gobyerno ng Dinagat Province lagip na isab DPWH o gaan Congressional Office ni Congresswoman Kaka Bag-aw ang taga-pirmahan na ini particular na sa tinguha sa matupa paghatag ng trabaho ngadto na sa mga residente ng Dinagat Province. Iniilayom na sa programang tagtawag na trabaho sa komunidad. Dito ang presensya sa amo na pagpinirmahay si Congresswoman Arlene Kaka Bag-aw ng Dinagat Province. Lagip na isap ang representante sa lokal na gobyerno ng Dinagat Province, particular na kan Attorney Neil Edward Demery na nagrepresentar kan Governor Nilo Demery. Lagip pa isab ang peso manager dito na si Lucy Galaho, District Board Member Lynn Dialde, samtang sa habig isab sa Department of Labor Employment and dito ang Assistant Regional Director na si Fatima Bataga na nagrepresentar sa Regional Director. Lagi pa ang Provincial Director ng Dinagat Province na si Engineer John Richie Tangpos. Dito isab ang presensya ng makadaguan ng TESDA, pareho na kan Regional Director Florencio Sunico o ang Supervising Test Specialist na si Dr. Windrow Bugas. Samtang sa habig isab sa Department of Public Works and Highways sa muna pagpinirmahay sa Memorandum of Agreement, andito ang presensya ng Administrative Officer na si MEP Ibueza. Lagi pisaba kan Mayor Ruben J. Kiking Soniga na kundiin na may parehag isab sa pag-welcome sa mga mitambong dito. Lagip na isab si Board Member Noli Abis ng District 2 o iban pa. Pinagi na sa amo na Memorandum of Agreement ang sumaya pa maghiusa ang mga nagkalaing-laing ahensya o local government unit ini para na mahatagan o igo na kahigayunan ang mga residente dito para makasuyod ng trabaho. Samtang hugot na ang pagpangandam para na sa pagpahigayon ng tinuig na Kabibo Banjak Alegria International 2026 Competition na kundiin ini ang taktak-dahimuon na kumanagsingabot na Hunyo. Sa nahibawaan na ini ang mag-host para na sa UCI MTB Continental Junior Series 2026 din na sa Pilipinas o tagka-schedule mato pa sa umabot na Hunyo 4 hangtod na 7 dito na sa Alegria, Surigao del Norte. Ini pinaagi na sa pagpaningusog ni Mayor Dominador Isma, lagi pa kan Vice Mayor Rene Isma o ang lokal na gobyerno ng Alegria. Lagip na isab ang pagsuporta sa habig ng gobyerno ng Surigao del Norte, pinaagi na kan Governor
Robert Lyndon Barbers, Vice Governor Jed Gokyangke o Congresswoman Bernadette Barbers ang Distrito 2. Pinaagi na sa amon Banjak o Kabibo Banjak an matupat tagalauman isab na di lamang an mga moapil ni ini gikan adres Surigao City, Surigao del Norte lagip na isab sa mga silingan na mga naglaing-laing lugar sa Visayas og lakip na isab sa Luzon. Sa Bradyon pa, dirigapon na sa Express Balita, sa balita sa kauluhan na naningusog si Senador Robin Padilla sa pag-angkon na nanusakay sa sakinan si Senador Ronald Bato de la Rosa inihuman na bibidya sa Senate Building pipila ka adlaw na an milabay. Hinoon tagpaklaro ni Senador Padilla na matupa para sa ija an dili ini kon napaagi sa pag-ikyas tagatudo pa ni ini adton buntag pa ng adlong Huwebes sa milabay na simana, ang daghan ng mga pulis dito na sa ilayom ng Senado. May mga miyembro sa SWAT, CIDG o iban pa. Sumaya pa na una si Jan na may padiyag ng pulong at na kang Senador de la Rosa na gusto na ni Jan na muuli. Gumikan kay matupatag hanap na si Jan sa ija na asawa. Nutubag isab si Senadora de la Rosa na matupa mudungan na lamang ngadto na sa ija. Sumaya pa na sa amon na sitwasyon anwaya na si Jam mo balibad og didto sa ija na kotse misakay an senadora og sumaya pa na inigumikan kaya sa dihang no patimaw dito na sa Senado si Senador de la Rosa an no saka ini og taghatod lamang nan sakinay sab og kotse ni Senate President Alan Peter Cayetano. Tagatudlo na waya ni dyan na tag-isip na matupa miikyas adton higayuna si Senador de la Rosa para sa ija an sumaya pa na klaro para sa ija an amon na sitwasyon na kundi waya pa isa batag pagawas na warrant para na sa kan Senador de la Rosa gikan sa lokal na korte ug way isab matupa warrant na tagpakita ang National Bureau of Investigation o NBI lagip na isab ang Philippine National Police. Taggatudlo na sa diyang dito na si Jazz sa Makati andito na niya hunong si Senador de la Rosa o sumaya pa na may laing kotse isab na sumaya pa no dawata ngadto na sa senadora. Tagatudlo na sa ini na sitwasyon na sumaya pa na nagbuyag na sila ni Senador de la Rosa adto na higayuna. Bueno, amo to naglangkob sa DXRS Express Balita inin adlaw na Biyernes na. Pizza 22 sa buyan sa Mayo, year 2026. Sa ngayon, sa ito na kay Banandri sa control, sila ni J.O. Bataan, lakip na isab kan Winston Insumo. Inisab ni na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, mulang sa tanan, maradyaw na pagpaniud to. Oras tag, 1:05. Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katuwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabigo ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayaha ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan.
kaibigan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ng ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan, ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay